kailangan namin ng pera, mga papa. Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting. Tara na mag-bingo, plus na. Naano ko na-LSS ako dyan sa ano. Tsaka, o nga pala, syempre, ano lang, gusto ko lang i-shoutout yung nanonood dito sa atin ngayon ng live. From Ireland, si Raymart Katapang. Shoutout sa iyo dyan. Uy, Raymart. Raymart. Oo. I-ano mo naman kami, i-share mo naman kami sa mga kasama nating mga leprechaun dyan sa Ireland. Akala ko sa mga ginger. Oo, tsaka sa mga gingers. Ayan. So, ayun. Panibagong episode, Tristan. Oo. Kaya, Welcome mga papa. welcome mga papa. Itong episode to, ito ay hango siguro na-inspire ako sa totoong buhay. Kasi, pag nagre-recall ako ng mga yung mga matatanda, yung mga lolo't lola natin, nung buhay pa sila, yung mga magulang natin, nung bata-bata sila, lagi nilang sinasabi na na kumuha ka ng partner sa buhay na mabait, nagluluto, mapagkumbaba, simple, yun. Tapos maganda. Tapos fast forward ngayon, parang 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 ang baba pala ng sinet na standard sa atin ng mga magulang. Whether mapalalaki yung di-describe ng mga magulang natin or mapababae. Ang galing ng ano, Ingo, parang napaka-safe niyan, Kasi nung sinabi mo sa'kin itong topic na 'to, naisip ko parang medyo ano 'to, um, Sexist. maraming maaasar sa'min nito tsaka parang ang sexist nito, Pero ito Oo. ano, siguro disclaimer lang para sa episode na 'to, hindi naman 'to attack kahit kanino or maski ano, parang more on napapag-usapan lang and mga nakita lang naming mga observation sa mga nangyayari ngayon. So, Hmm. medyo may real talk siya, pero chill lang. Bale ito another disclaimer. Ito yung baka limited lang naman to sa observation ko or limited lang sa observation ni Tristan. Baka sa inyo hindi nag-a-apply. So, ayan. So yun nga, since nasabi mo nga na limited lang sa observation mo or sa observation ko, ang common denominator kasi natin, Ingo, pareho tayong lalaki. Ito yung Oo. mga common na mga perception ng mga lalaki. Pagka nakakita ka ng isang babae tapos may jowa, parang lagi mong naisip, bakit siya? Bakit hindi Hmm. ako? 'Di ba may ganyan? Ayan. May ganyan naman lagi. Oh, madalas yan. Lalo na pag mayroon akong nakakasalubong sa mall, tapos may itsura yung jowa, tapos yung lalaki, mukhang mayaman. So, yan. Mga ganyan yung mga naiisip ko. Ay, yung lalaki mukhang mayaman. Yan yung mga naiisip ko. Kasi parang o kaya mga tipong minsan kasi may mga ano din na yung alam mo yung mga term na laging eto na mga naririnig ko 'to sa mga inuman, yung mga, "Eh, mas gwapo naman ako diyan, pero siya yung pinili." May gano'n o kaya ano din, Yung yung lamang ka sa 10 paligo. oo, Lamang tapos lang siya sa sabi ba't 10 siya yung paligo ano, sa akin. paano siyang nakakakuha ng gano'ng girlfriend na parang yung mga naiisip nating mga lalaki. And siguro may mga iba rin yung mga, cultural influences sa mga pelikula tsaka sa yun nga, sa mga nakikita yan mga napapanood natin sa pelikula, sa mga teleserye. Si good girl, nakukuha siya ni bad boy. Ayan, ito, true story 'to, Nung high school ako, nung college ako, pero nung panahon na yun high school pa lang siya, meron akong crush. Dahil balik ka schoolmate ko siya nung pareho kaming nasa high school.
Ta's nung college ako, sinubukan ko siyang ligawan. Tapos nabalitaan ko na may boyfriend na pala siya, na ka-batch ko. Tapos yung not to sound bitter, bale I'm just stating facts nung panahon na yun. Siyempre may bias ako. Kuwento ko 'to, Ampalaya puta, sige. kuwento ko 'to, eh. So, ako yung bida. Oo, Eh, kwento mo di yan, sige. eh, di ano, yung naging boyfriend niya ka-batch ko. Tapos magaling magaling lang siya maggitara. Mag Yun, magaling lang siya maggitara. Eh, nung high school na yun, ano, parang cool cool kid ka 'pag marunong ka maggitara, eh. Ta's mind you, yung yung crush ko na yun, matalino, actually doktor na siya ngayon, pediatrician. Um, Anong pangalan? Baka puwede natin siyang i-shoutout. hindi, wag. May asawa na, may asawa na. Delix, Delix. So, sige, Baka go, go, isipin, go. anyway, so ayun. So nung time na yun inisip ko, bakit niya napili 'to? I mean, yun siyempre I sound like a bitter bitch na Oo. yun nga, na pero kung ifa-fast forward niyo ngayon, makikita niyo na, oo nga, paano niya na ano, na napili 'to, yung malaki yung potential ng babae versus yung lalaki. So, eh, hindi ko naman sinasabi na ako piliin, pero definitely she can do better, parang gano'n. Hmm. Siguro ako magbibigay ako ng isang example din. Ito ibibigay kong example yung misis ko. Hmm, Kasi yung well, hindi ko naman 'to kuwento. Yung dati niyang boyfriend, oo. before ako, Yeah. So um, so bida ka diyan sa kuwento na 'yan. Ikaw siyempre naman yung kuwento ko rin 'to, eh. So, dapat ako yung bida dito. Hindi, yung dati niyang boyfriend, magaling mag-basketball, ta's hmm, matangkad. baller, Tapos oo, baller. Tapos ang pero mukhang tito. Kumbaga mukhang tito? oo, Mukhang matanda? mukhang matanda na. Tsaka Oo, hindi siya kumbaga hindi siya since kuwento ko nga ito, oo, ako yung bida, 'di ba? oo, Hindi ko siya kasing siyempre. gwapo. Yes. Oh, Mr. IT ka, eh. Hindi, So, hindi. establish Kumbaga natin 'yan. hindi siya ano, hindi siya on the Decent gwapo look. side. Oo, Kahit decent, tapos kahit hindi, decent looks looking naman, okey okay, naman. decent Tapos, looking siya. um, ta's eh, di yun, pero yun yung naging boyfriend niya. Ang laging ine-explain sa'kin ng misis ko, hindi daw kasi siya tumitingin talaga sa itsura. Hmm, Sabi niya, "Basta sa'kin kasi basta dapat mabait lang." Kagaya ng sinabi mo kanina, 'di ba? Ang sabi ng mga lolo't lola natin sa'tin, "Pumili ka ng mabait." pero Tsaka pero well, sa kanya kasi gusto niya matangkad. Tapos sabi niya oo, ta's mabait. Ta's ayaw hmm. daw niya ng mga mukhang feminine yung itsura. Gusto niya yung strong, Gusto eh niya yung medyo moreno, ganyan. Na parang eh, lahat nung sinabi niyang mga gusto niyang sa lalaki, wala sa'kin, eh. oo nga, Kasi kasi 'di ba mukha akong tomboy? oo, So, oo, ibig sabihin mukha akong babae, medyo feminine looking ako. Tapos ako, hindi naman ako nagba-basketball, hindi ako magaling oo, nagba-basketball ako pero, 'pag nanonood yung misis ko sa pagba-basketball, ano, tawa lang siya ng tawa, eh, kasi sobrang oo. banu ko. Nagpapatawa lang ako sa court, gano'n. Ta's Um, yung height mo hindi ka naman pang Oo, hindi sentro, naman ako pang basketball player height. So, parang pang lahat nung mga point ano, guard wala ka. talaga sa'kin. Oo, Tapos yun, parang sabi niya, ako gusto ko lang kasi talaga yung mabait. Ayoko hmm. nung masyadong madaldal, ayoko nung mga ano, ta's yun pa, madaldal Parang ako. oo nga, So, paano sabi niya, yun? gusto ko lang kasi mabait, hindi ako Oo, nagtitingin sa itsura. hmm, So, baka kasi dito ko ipapasok yung mga, psychological and biological factors ng mga babae. hmm, Kasi siguro iba yung kasi tayo kasi na mga lalaki, ano tayo, more on, um, nauuna looks, sa'tin yung physical, oo, yung looks. 'Pag nakita natin, yun yung una nating naaano.
Pero 'pag kinumpara mo sa mga babae, oo makita mo yung mga babae kinikilig dito sa mga yung sa mga pogi na may Hmm, napupugian sila, pero hindi right away na ano, na, "O ito nakikinig kayo kung babae kayo ta's nakikinig kayo nito, puwede ba mag-comment kayo dito, sabihin niyo kung mali ako or tama ako." Na 'pag ang mga oo, babae nakakita ng gwapo, hindi naman agad-agad na gusto nilang maging jowa yan, eh. Kasi tayong mga lalaki 'pag nakakita tayo ng maganda na kagaya nung pinag-uusapan natin kanina 'di ba, Ingo? Yung yung sa YouTube, oo, yung yung may yung nag-aayos ng Korean na bahay. naka-brat panty na nag-aayos, na sexy, na makinis, na nakita natin sa YouTube na parang pumatak kaagad sa utak ng mga lalaki, "Tangina gusto kong tirahin 'to." Parang gano'n, parang gano'n 'di ba? Yung mga babae hindi gano'n, eh. Oo, Sila more on, makita mo nila sa, emotional security and sa siguro financial security din kaysa sa mga physical looks. Yun lang ang napansin ko, Inuulit ko ulit, kung babae ka nakikinig ka nito, puwede kang mag-comment dito, sabihin mo kung tama ako or mali ako. Puwede kung hindi lahat gano'n, pero yun comment niyo yun dito or sa Reddit. Fina-flash namin ngayon yan dito sa screen yung Reddit namin, yun. r/tatayhood podcast. So, diyan puwede kayong mag-post diyan, anonymous yan. So, yun. Pero buti nga Tristan, ganyan yung mga na-o-observe mo na mga kakilala mong babae or yung mga ayun, mga kakilala mong babae. Kasi ako, kapag ano, 'pag hindi ko naman minamatay yung mga friends ko, pero 'pag may mga hindi naman lahat, siguro mga 30% sa mga kakilala ko, 'pag nakakausap ko yung significant other nila na lalaki, tapos parang naju-judge ko na sila, siyempre kuwento ko 'to, naju-judge ko sila na parang sabaw yung asawa ni Diane, parang gano'n. Parang wala yatang plano sa buhay yung boyfriend ni Josephine, gano'n. So, kasi minsan 'pag ano, 'pag, um, especially sa mga ano, kakilala kong bata-bata sa akin, 'pag tinatanong ko sila ng plano sa buhay, usually napaka-generic, eh. Yung mga tipong, maghahanap ako ng trabaho, ayun, maghahanap ako ng trabaho, tapos ganito yung gagawin ko, bla bla bla. Pero parang hinihintay ko na maghahanap ako ng trabaho sa ganitong field, sa ganitong buwan. Actually ngayon may naka-line up sa akin na, mga interviews, tsaka nag-send na ako ng, resume, at kung hindi naman ako matawagan, ito yung plano ko. Yung mga gano'n. So, based dun sa sinasabi ko, malalaman niyo na bata pa mga 'to, mga tipong nag-i-start pa lang sila ng career, which is parang nakakalungkot. Um, well, nalulungkot ako, gano'n yung naririnig ko na parang parang ano ba 'yan, yun, parang ano ba 'yan, ano ano bakit paano ka napili nitong yun, paano ka Pero napili kasi nitong Ingo, girlfriend ito, mo? iaano ko Oh, ulit, oh, ibabalik ko ulit kasi yan dun sa, um, psychological and biological factors. Kunyari yan oh, sa naiisip mo 'di ba, tayong mga lalaki kasi, eto naman sa tingin ko lang 'to, tayong mga lalaki kasi meron tayong alpha mentality, eh, oh, na feeling natin mas magaling tayo sa mga ibang mga lalaki, na lalo na hindi natin sila kilala. And hmm. may mga ibang mga tao din, may mga ibang mga lalaki rin na 'pag tinanong mo, "Anong plano mo?" Ako kasi, Ingo, 'pag tinanong mo rin ako kung anong plano ko, gano'n din sasabihin ko, kung ano yung mga sinabi nila. Kasi nga 'di ba sabi ko sa'yo sa mga nakaraang episode, sabi ko 'di ba pagka nakatanga lang ako, ang nasa isip ko lang yung static lang parang nasa TV. Yung wala Oo, talaga akong iniisip masyado, oo, yung white noise lang. white noise lang. So, ako gano'n lang ako, pero yun nga, minsan, nadja-judge din ako na, "Tangina ano ba 'to si Tristan parang ano, parang ganito, parang ganyan." Pero yun nga parang naisip ko parang minsan ang hirap din, um, i-judge based sa mga nakakausap or
i-judge yung choices. Ako kasi papanig lang ako nito sa mga babae, Ang hirap Mm. i-judge yung choices ng mga babae na puwede kasing sa atin, sa feeling natin, dapat yung pinili mo yung mas ganito. Pero siyempre, sila yun, mas siguro mas alam nila kung ano yung gusto nila. Parang ilalagay ko rin dito yung mga babaeng preference nila yung bad boy, Putik. 'di ba? Oo, Kasi mga bad boys. ang ang ano naman kasi diyan ako ito lang, napansin ko, Challenge. oo, yun yung lagi ang base sa mga naging kaibigan kong mga babae na Hmm, nag-jowa ng mga bad boy. Yung iba nga diniskartehan ko pa dati, pero ang gusto kasi nila bad boy daw. Ako daw masyado daw akong mabait. Kaya ayaw oo, daw nila sa'kin. Kumbaga mas gusto nila kasi friend na lang ako. oo. Ang gusto nila yung bad boy kasi mas adventurous, um, monster pagdating sa kama. Siguro mga gano'n siguro yung mga ganyan kinakain yung panty nila, mga gano'n siguro yung mga gusto ng mga iba. Ano yung aso? So, ano, ang mindset ng iba kasi is challenge 'to, kaya ko siyang baguhin. Parang tinatanong ko rin 'yan yung asawa ko, "Bakit ikaw ba ayaw mo ng mga bad boy? Dati hindi ka ba nagka-ano?" Sabi niya, "Hindi kasi sakit lang ng ulo 'yan, hindi mo naman mababago yang mga 'yan, 'Yan yung yun yung sabi lang." Eto galing 'to sa misis ko, na 'yan daw Oo, yung number one na pagkakamali nung mga babae na nagso-shota daw ng bad boy. Kasi lagi hmm, silang umaasa na kaya ko 'tong baguhin. 'yan. Sorry masingit ko lang, Sige, May mga ibang girls din na nasa relationship na yung karelasyon nila is serial cheater na hindi mo pagkakatiwalaan, mawala sa paningin mo kasi alam mong mambababae sila. Pero mm, umaasa pa rin sila for some weird reason na maging loyal pa rin sa'yo na eventually magiging sakit ng ulo mo. For example, para kayo may trabaho, serial cheater nga yung lalaki. So, ang magiging choice mo is, "Wag ka na magtrabaho, ako na lang magtatrabaho para sa atin." So, parang ikaw yung imbes na dual income household kayo, single income na lang. So, ikaw yung kakayod tapos yung yun, basta alam niyo na kung ano yung kasi gusto mo nalang bantayan yung asawa mo lagi, oo, gusto mo lang bantayan ang yun. asawa mo, which is Yun ang hindi ko nage-gets, na parang, ba't pa kayo naging mag-jowa na kailangan nakabantay ka naman lagi dun sa asawa mo. Yung parang ayun, kunyari ito, yung mga panahon na parang ganito lang, yung kunwari yung 'di ba misis ko pupunta ng Korea, oo, magke-K-pop ganyan. Tinatanong lagi sa'kin, "Okey lang sa'yo?" Parang sa'kin, "Bakit naman hindi? Malaki na naman hmm, siya, kung meron siyang gustong gawin dun, alam niya yung tama at saka yung mali. Puwede mo naman siyang pagkatiwalaan na that he or she will make the right choice, oo, So, parang yun yung puwede mong gawin, hindi ba kailangang text ka ng text. Minsan nga naiirita ako, kunyari wala siya, text pa rin ng text, 'di ba sabi nga sa'yo, mas tahimik yung buhay ko, kunyari umalis siya, andito lang kami sa bahay, hindi kami umaalis, hindi ako kumakain ng marami, oo. nakakapag-exercise ako, walang magulo. So, So, baliktad pala, hindi pala yung hindi pala yung naiwanan yung text ng text dun sa umalis. It's the other way around sa iyo. text ng text, dito na ako sa ganito, todo update yun, ina-update ako sa lahat na parang, "Oo, alam ko, okey lang, 'wag mo na akong guluhin kasi busy ako, naglalaro ako, eh." So 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 yun yung pero yun nga parang kung mapupunta ka lang din, although baka medyo nashi-shift tayo ng konti sa topic, kung mapupunta ka rin naman sa relasyon na, um, babantayan at babantayan mo lang lagi yung partner mo, mas magandang wala ka na lang binabantayan. Oo. Pero alam mo dahil diyan, ang tayong babantayan, Oo, babantayan natin ay yung ating sponsor natin.
sa Yun. Linggo. Plus, 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 Ay ano na, plus. yan tapos siyempre speaking of ano nga, speaking of Bingo Plus, siguro isa pang tinitignan din siguro nung mga ng ng mga tao para for their sa pagpili ng kanilang mga partner is yung economic and social factors. Parang ano ba, um, mas madali ba talagang makaangat ang lalaki na hindi naman masyadong pogi? Kumbaga mas madiskarte ba yung mga lalaking hindi pogi? Feeling ko mas may advantage lang 'pag pogi yung lalaki or even yung babae kasi may pretty privilege na tinatawag. Pero Hmm, pero eto ang napansin ko, hindi naman sa ano, well, baka may ma-trigger dito. Dahil nga again, ito yung mga nasa ano ko lang, nasa nasa surroundings ko lang, yung mga na-observe ko lang sa surroundings ko. Yung mga ano, yung mga guys na nasa not so well-off na environment, malaking ano, malaki yung chances nila na yung values nila, hindi gano'n ka-okey. Meaning kasi may mga ibang dynamics kasi sa household, especially sa mga urban poor na yung babae yung nagwo-work, either DH or naglalaba, tapos for some weird reason or for some reason yung lalaki yung, nagbabantay sa mga anak, which is okay lang naman, house husband. Pero minsan kasi ang nangyayari nai-instill yung values na yon na parang normal sa guy or dun sa household na yun, normal na 'pag lalaki ka, sa bahay ka lang tapos bubuhayin ka ng wife mo. Yun, na nakita ko nag-grow yung bata na yun into his dad na hindi marunong dumiskarte, na umaasa sa asawa na siya yung bubuhay, tapos nagbibisyo. Basta yun, ano, isang napaka-ugly na ano, ano yan na kakilala mo yan? oo, kakilala ko. Isang ugly upbringing. So So again, parang ay go, ano go lang yun, sorry. ano, your mileage may vary. So baka sa inyo iba yung sitwasyon, pero do sa nakita kong sitwasyon, ganun siya. Parang ang hirap naman nun. Siguro iba-iba lang din kasi siguro baka siya kasi alam niya sa sarili niya na hindi ako magaling dumiskarte, dito na lang ako sa bahay. Pero ang mali dun sa sinasabi mong kakilala mo, nagbibisyo pa siya. Oo, nagbibisyo pa siya. So, anong bisyo niya? Nagiinom, Lahat nambababae? lahat na na-check niya maliban sa nagda-drugs. So lahat ng bisyo, Talaga? check 'yan maliban sa drugs. Hindi na natin specify kasi Oo. oo. Tapos eto pa ngayon, siyempre ngayon hindi ko alam mo sa totoo lang hindi ko rin maisip na ano, na 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 mababa ang standard ng mga babae or ng mga lalaki ngayon, eh. Kasi sa dami ng choices nila, eh. Tulad Oo niyan nga, eh. meron ng dating apps. Oo, 'Di ba, ang bilis. kasi tayo kasi sa panahon natin, hindi naman natin naabutan yang dating apps, eh. Ang pinaka-dating app siguro natin yung MIRC, eh, 'pag mag-a-idol Oo, kayo, 'yan. 'di ba? Yun Buti hindi natin buti yun nakikita. buti ka nga MIRC, ako sabi ko sana Yahoo Messenger, eh. Medyo bago-bago yung sa'kin, eh. So, ngayon kasi ang daming choices, eh, 'di ba yung ta's makikita mo pa yung picture sa Tinder o sa mga ano, sa, So, sa mga social media um, nila, sa it's social available. tsaka yan may social media na. Dati Hmm. kasi meron lang tsaka yung isa pang dating app yung Friendster, 'di ba, makikita mo puwede kang mag-message-message dun dati ta's may makaka-date ka na, yung mga me-message mo, "Wow, nice pic." Ganyan ba yung galawan, Tristan? Ganyan lang Nice, user nice pick. apps, eh, oo. So, ano din, kaya nga parang ako yung sinabi mo na ita-topic natin 'to, naisip ko,
May nakakaisip pa ba ng ganito na ano, mabababa daw yung standards ng mga babae? Kasi tingin ko hindi or baka hindi lang din natin naiintindihan siguro yung taste nila na iba-iba lang siguro yung taste nila or baka meron tayong hindi nakikita sa mga pinili nila. Na kunwari Well, kung si oo, tamad meron malay mo baka, um, yun nga baka kumakain siya ng panty or baka oo, wild pala 'no? oo, na baka may nabibigay siya na hindi natin alam, ayun. Pero ewan ko, siguro ano, emotionally fulfilled yung girl o guy dun sa current Hmm, partner nila, kaya hindi din nila maiwan-iwanan. Pero kasi ang ang iniisip siguro nila, 'pag ano, 'pag kasama ko si Boyfie, masaya ako, kinikilig ako. So, mm. is ano, works both ways. Baka gano'n din yung mga lalaki na tig ano, ti na nama-massage yung kanilang ego every time na kasama nila yung girl lalo nila. Pero kasi minsan hindi lang ano, hindi lang masaya ang mahalaga, dapat maging praktikal. Pero ito nga Enggo, diyan kokontahin kita ulit diyan, kasi Oo. yung term na ang mahalaga masaya siya, Hmm, ano yan, sa thinking ng mga babae, yan yung thinking ng mga babae na ang mahalaga masaya ako. Pero tayong mga lalaki kasi, very practical tayong mag-isip, na mm. parang, "Oh, masaya ka nga, hindi ka naman mapapakain ng saya mo." Yung mga babae kasi, maraming mga babae na, um, ano bang term yun? Na, ah, Kontento? oo, yung parang mabilis lang silang makontento na, yun nga, kasi masaya na ako, okey na ako dito. Oo. And meron siyang nabibigay sa'kin na hindi kayang ibigay ng iba. Hmm, And ako, saludo ako sa mga gano'n, na parang it doesn't matter kung ano yung sasabihin ng iba, basta masaya ako. Ano 'to, I am what I am, parang yun yung ano nila. Pero nga, tayo kasing mga lalaki, hindi gano'n, oo. Kasi more on Kailangan what's in solution it for tayo, me, parang gano'n din, or parang hindi what's in it for me, parang more on ano ba, hindi iba, Kakagatin basta hindi hindi tayo ganitong mag-isip na, "Ang mahalaga masaya ako." Ang mahalaga masaya kasi ako. So pe pero ito Tristan, again, limited lang din yung alam natin. Baka mamaya may mga ibang lalaki gano'n din mag-isip na oo, mahalaga ano, masaya ako. May nabasa nga akong text message, Sinabi nung lalaki, "Ma, mas lalong tatatag ang relasyon namin dahil sa mga nangyari." mm. As in, true to life 'to, true to life na text message. Yun yung sinabi. Sinabi nung lalaki dun sa Si asawa niya, Sinabi dun sa nanay niya. Sinabi nung lalaki sa nanay niya via text na, "Mas tatatag ang relasyon namin dahil dito sa nangyari na 'to." Di ko na siyempre sa mga expound kung ano yung oo, nangyari. dahil may mga challenges, ganito, Mga ganito. challenges, oo. 'Di ba? Parang masyado nilang niro-romanticize ang paghihirap. Ah, oo. Yun ang Mga po ano, at tsaka isa pa, babalikan ko lang din yung bad boy tsaka yung sinabi mo kanina na serial cheater. May mga iba rin Oo, kasi na kunyari yan nga, si serial cheater ta's nahuli. Ang gagawin nila oo, yung iiyak sila dun sa harap nung babae. Magpapakita sila ng emosyon, tapos ang maiisip hmm. na ng babae, "Oh my God, he is showing his emotions. He's showing his vulnerability to Ay, me." putya yan, oo. Natutunaw yung puso nung mga babae dun na parang Oo, naisip ko,
Ina, that's crocodile tears. 'Yan, ganyan yung mga nakakita ko, ganyan. Ano, ni-weaponize yung pagiging Vulnerable, vulnerable. I mean yung ano? yung lalaki nagpapakita ng vulnerability, yung babae naman maawain. Kaya nawe-weaponize niya, Oo, kilala ganyan. akong ganyan. Pucha. Um, ime-message ko sa'yo yung kung sino. Ah, Pero pucha, gano'n pero medyo pala. yun na ano na Nabawasan na gano'n ba? nga, Ah, oo. Kasi, um, may ano, yun nga, iiyak tapos paulit-ulit lang. I mean, wala namang masama kung nagkakamali. I oo. mean, lahat naman tayo nagkakamali, ako nagkamali rin Hmm, ako. hmm. Pero alam mo yun, pagkatapos ng pagkakamali mo, wag mo na ulitin. Kaso Pa ta's magugulat pa yung girlfriend mo, asawa mo, magugulat pagkatapos ng ilang buwan makikita 'pag chineck yung cellphone mo, ang dami mo na namang mga nilalandi or may mga aktibidades kang mga bago, parang tapos 'pag nahuli ka iiyak ka na naman. Para naman kung kunyari kung nakikinig ka nito ta's tinatamaan ka, talagang dapat lang tamaan ka kasi kawawa naman pa yung ano mo, yung partner mo kung akala ko sabihin gano'n mo at gano'n din. akala ko sabihin mo Tristan, kung tinatamaan ka, talagang para sa'yo talaga 'to. Oo, totoo, tama, talagang para sa'yo 'to. Hindi kami perfect, wala naman ako hindi ako perfect, nagka-ano rin naman, pero yun nga, maganda lang dapat natututo tayo sa mga ano natin. Medyo Pagkakamali, lumalayo oo. tayo ng konti sa An topic pero pero ano, ito ba, ano ano go? ano ba yung mga natutunan natin dito sa discussion natin? Ako siguro sige ikaw muna. Ako, sa tingin ko dito lalabas na, paano ba yung ma-improve yung pagpili or rather Parang siguro paano kang pipiliin, yun ba? o paano kang pipiliin na medyo tumaas yung kunyari kung gusto mo mga tipong ano, Alodia Gonçalves gano'n na na tipo. Siyempre, ano ba yung mga usual na ano, mga profile ng mga boyfriend niya. So, doon pa lang, alam mong wala ka ng tsansa. So, bababa ka ulit ng isang level. Tapos habang bumababa ka, tingnan mo yung mga profiles yung mga naging karelasyon nila at ano ba yung profile nila na nagustuhan nila. Sa pagkakaalam mo, puwede silang maging funny, puwede silang kasi may mga iba, especially kung strong yung personality ng babae, um, feeling ko ang mga type niyan is ano din, parang may drive yung lalaki, eh. Tsaka yung um, kaya niyang kontrolin yung babae na hindi to the point na nasasakal. May authority vibes pa rin yung lalaki. Yun, parang gano'n. Yun lang yung opinion ko, Again, hindi ito yung coaching forum na kung paano maka-pick up ng Mm. babae. Pero kung ako'y nasa kalagayan na yun na meron akong type, aalamin ko muna kung ano ba yung standards niya. Ano ba yung kung mataas ba? At diyan din pumapasok yung ano, yung mga tipong yung girl ba na yun, may, daddy issues. So, 'pag 'pag gano'n medyo delikado. So, kung ikaw yung tipong may mga type ka na medyo komplikado, gusto mo ng medyo kapag kausap mo is or kausap niya ay, um, may sense kausap or medyo pa-deep or corporate or hindi mababaw, witty, yon yung mga gano'n. Gano'n din siguro kung magkakaanak ka, puwede mo din advice-an yung anak mo na siyempre hindi lang mabait, pati yung mga yung complex personality ng mga iba't ibang tao. Yeah. Ako siguro imbis na, yun nga kasi
karamihan ng mga lalaking nag-iisip ng ganito na, "Ano ba 'yan, ang baba ng standard ng babae 'to." Sila yung mga hindi pinipili, eh. Sila yung Mm. mga, "Ba't hindi ako yung pinili? Oo. Bakit siya? Eh, mas ganito naman ako diyan." Nagro-root din 'yan na minsan, feeling ko minsan yung mga ganyan na laging nagtatanong, nagro-root din 'yan sa sarili nilang insecurity na parang, "Ano nga bang mali sa'kin?" So, ang mangyayari is titignan mo kung ano yung mali sa iba. Kasi maiisip mo ano, eh, umaangat ka. Kung napupunta ka sa ganyang pag-iisip, dapat ano, tigilan mo 'yan. Sayang oras mo. Ang gawin mo, ang pinakamagandang gawin mo is, um, 'wag ka ng magreklamo, gumawa ka ng paraan. Ang mapapayo ko lang diyan, be good at something. Hmm. Be very, very good at something. Parang yung sinabi mo kanina, yung kakilala mo na doktora na ngayon, Oo, oo. bakit niya Doktora na ngayon. nagustuhan 'to, eh, magaling lang naman siyang maggitara. Oo. He must be very, very good in playing the guitar, Well, actually in fairness, oo, magaling nga 'di ba? maghusay talaga siya maggitara. Oo, kasi if kahit ano pa yung itsura mo, if you're good at something, hindi ano, eh, hindi malabong may magkagusto sa'yo, eh. Hindi malabong you can win someone over. Um, Isa pa, siguro kunyari, at ako lagi ko yung sinasabi sa anak ko, eh, na parang kung gusto mong magka-girlfriend, dapat you have something to offer, you have to be really good at something. Sabi ko, "Ay yung mga magagaling maggitara marami nagkakagusto diyan." Tsaka 'di ba kunyari sa Mhm. school natin 'di ba, dati nung high school tayo siyempre uso yung mga dance group 'di ba? Oo, ah, Yung mga o magagaling sumayaw, oo. hindi naman sila mga pogi, pero tinitilian ng mga babae 'yan. Kasi ang galing nilang sumayaw, gumagwapo sila because of the things that they're doing. So dapat kumbaga dapat tayo hindi rin natin tinitignan, "Ay mas pogi naman ako, hindi naman 'yan pogi." Tignan mo kung gaano silang kagaling dun sa mga ibang bagay na ginagawa nila. And siguro isa pa, ako ito kasi personally ito yung ginagawa ko dati, eh. Um, Pinapakilala ko kung sino ako. Pinapakilala ko um, na ito ako, parang wala akong best foot forward, eh. Kasi dati alam mo dati ganyan din yung mentality ko na parang, ba't si ganito yung girlfriend. Tas ako parang walang nagkakagusto sa'kin. Kasi masyado akong trying hard. Oo. So ako, nung natutunan ko just to be myself and wala ng mga best foot forward na nagpapa-impress, lalo lang kasing mame-mess up yun, eh. So, yun, dahil diyan, magtrabaho muna tayo ulit, Inggo. Okey. So, sige, pakilala muna natin yung sponsor natin. Mga papa, alam niyo ba, meron na palang live streaming bingo sa Pilipinas, yung Bingo Plus. Kaya kung bored ka sa araw mo, mag-Bingo Plus ka. Malay mo, swertihin ka dito. Dahil sa ₱1 lang, pwede ka nang maglaro ng maraming games pag dinownload mo na yung Bingo Plus app. Kung first time mo sa Bingo Plus, meron kang matatanggap na free registration at Facebook bonus. Plus, meron pang payday rebate na up to ₱1,000. Nasa Bingo Plus na rin ang Pinoy na drop ball. Ito yung nilalaro natin tuwing piyesta, alam ko, eh. And marami pang mga ibang games na masayang laruin. Oo nga, at may chance ka ring makakuha ng jackpot na up to 200 times and up to ₱4,317. Ito ay bonus para sa mga new players sa Pinoy Drop Ball ng Bingo Plus. Para naman sa jackpot prize, may chance kang manalo na up to ₱300 million. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-download ng Bingo Plus sa App Store or sa Google Play o panoorin ng live streaming sa bingoplus.com. Legit itong Bingo Plus kasi Padcore affiliate sila. Ibig sabihin, secured ang data at mga login nyo. Kaya dito sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Powered by DG Plus. Kasama sila sa top Fortune 500 companies sa Southeast Asia. Mga papa, tandaan natin, pang 21 and above lang to, ha. Keep it fun and game responsibly. Visit pagcore.ph/regulatory or email them at keepitfun@pagcore.ph.
Ayan, ang hirap talaga kumita ng pera. Oo Pero nga. ayun, sa tingin ko Pero mag-closing na tayo. So, any final thoughts and takeaway, Tristan? And yun actually medyo nasabi ko na kanina, yun nga na kung kung iniisip natin na mababa standards ng mga bahay dapat hindi natin 'to iniisip. More on, we just work on ourselves and 'pag inisip mo is kung mababa man, kung totoo man o ito or hindi, problema naman na nila yun, eh. Ang best way nating gawin is to improve ourselves and to better ourselves, yun. ako, ang closing ko lang dito, ang closing ko lang talaga dito, sa tingin ko, ayun nga, yung sinasabi ni Tristan, to improve ourselves. And also, improve din yung standard ng mga anak natin. Kasi siyempre, isa sa mga words of wisdom din na sinasabi ni Tristan, na dapat mas stress lang tayo sa mga bagay na may control tayo. So, either yung emotions natin yung i-control natin or pwede natin i-influence yung mga anak natin na in hopes na makapili siya ng, I would say, magandang life partner. Kasi siyempre habang buhay nilang pipiliin yun, and at depende rin sa life partner mo, they can make you or they can break you. So yeah, Yan ang yun lang. sinasabi lagi ng misis ko sa mga anak ko. So, Ayan, very good, Mrs. Ting. lagi niyang pinagdadasal din yan araw-araw na sana makapili ng maayos na babae. Ako lagi sinasabi, Yan. sana makapili sila ng mga sexy, yung mga ano. Ayan mga papa, dito na naman ulit nagtatapos ang isa na namang episode ng Tatayhood. And this episode is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Sinabi mo na yung closing ko eh. Pero salamat mga papa.